Game na, naka-record na. So, yung client ko, si BJ Jacob, nire-request niya yung 3,500 square meters. Tapos, ito yung adjacency matrix. Pampailan, convenience store, office, car wash, car repair, oil changer, oil and water, powder room, parking area, tables area. So, yung mga main buildings lang yung mga nilagay ko. The next is the bubble diagram. So, immediate adjacency, yung convenience store tsaka parking. Tapos, nandun na rin yung ATM and phones. Same as office and car repair. Tapos, yung nearby is car wash and car repair, tapos toilet and convenience store. Tapos, ito rin, air compressor sa convenience store, then signage dun sa Pump Island. Then, close proximity, oil changer sa Pump Island, parking sa Pump Island, car wash sa Pump Island rin, then car repair sa Pump Island. Also sa parking tsaka toilet. So, dito siya entrance, tapos exit sa left side. So, one-sided, one-way flow lang yung niya, design niya. So, ito yung refined bubble diagram. So, ganun pa rin. Yung car entry, pwede diretso na paakyat sa car wash and car repair. Daan na lang sila sa may Pump Islands. Then, directly to parking. The next is block diagram. Ito yung ng buildings, corners shown. Then yung mga landscapes, yung mga gilid dun sa signage. Tapos car flows. Tapos same pa rin air compressor, convenience store, water closet, office, car repair, car wash. Pump Islands, may 6 stations. Tapos yung truck oil changer dito. Then ito yung loose floor plan. Convenience store, office, yung tables area sa may open space lang. Then open yung car wash, car repair. Tapos then develop floor plan. Ang lawak ng space ko kasi for trucks tsaka mga bus kasi siya relocated sa mga highway. NLEX, ganun. Kaya dapat may mga siya ng traffic, maka-handle siya ng traffic tsaka mga malalaking vehicles. So, yun lang. Next, ikaw BJ. Pwede ka na mag-share screen na. Yan. Dito na po ba? Nangkita na pre. Kita na ba? Mm-mm. Yan. So, ang client ko po si Darius Pimentel. Yung gas station po is 3,500 square meters na meron siyang gas filling station, convenience store, parking, oil change, tire inflator, car wash, toilet, staff room, and manager's room, and price display signage. So, bali yung mga main na spaces is mga desirable sila tulad ng gas filling station, parking, and ganyan, convenience store. Sa bubble diagram naman, makita dito na yung gas filling station ay meron siyang close proximity sa oil change, parking, staff room, and manager's office. Pati na rin sa car wash. Yung convenience store naman, immediate adjacency siya sa parking. Malapit din yung toilet sa staff room tsaka sa convenience para nasa lang, madaling access lang sa toilet na nasa gitna. Tapos, refine bubble diagram. Dito makita na yung pwestuhan ng mga spaces. Magkalapit yung gas filling station, parking, convenience store. Tapos nasa bandang gitna yung toilet para accessible sa lahat ng mga spaces. And then sa block diagram, dito na makikita yung forma ng magiging tsura ng plano. Meron din dito makikita na rin yung flow ng vehicles. Yan. Tapos sa floor plan, dito naglagay na din ako ng makikita nyo na naglagay ako ng setback para pagka merong mga deliveries dito idadaan yung mga
packages na idadala dito sa convenience store. Meron ding press room, separate yan, male at female. Ayun, tapos meron ding oil change. Dito pwedeng mag-park yung mga malalaking truck na yan. And then sa developed floor plan, dito naglagay na din ako ng mga vegetation landscape doon, mga halaman. Tapos yung sa dito, naglagay ako ng PWD parking tsaka mga ramps. Kaya pansin nyo ng angled parking para mas marami siyang makater kumpara sa cater na sakyan kumpara sa perpendicular na parking. Ayun, tapos dito kaya nandito yung car wash para direkta na lang din yung mga sakyan. Hindi na sila magmamanobra ng marami. Ayun. Yun lang. Thank you. So, next. Clarice. Gago, paano to? Paano to? Stop share screen mo lang. Saan yun? Ay. Yan. Yung client ko si Kim, ito yung mga spaces na gusto niya: gas filling station, car wash, service bay, survey, storage area, fast food, restaurant with drive-thru, convenience store, parking, tsaka restroom. Tapos ito yung bubble diagram. Ito yung pinakamalaking space, gas filling station, tapos adjacent siya sa parking. Sa secondary adjacency niya dito sa fast food, tsaka yung yung C-store. Tapos syempre yung parking malapit sa adjacent sa restroom. Tapos yung service nakapalibot lang dyan. Ito yung refined bubble diagram. Ayan yung service. Nakapalibot. Tapos yung dadaanan ng service, yung car wash, yung service space, yung storage. Tapos yun yung convenience store tsaka yung fast food. Ito yung block diagram. Ayan, may kita lang din yung saktong niya. Ito na yung floor plan. Dito na tayo. Sa refined floor plan, makikita niyo dyan yung mga yung direction ng pasok ng mga sasakyan. Yan, yung dito yung entry, pwede dito yung daan ng services, dito yung sa mga cars lang na magpapagas or papunta dyan dito sa convenience store or sa fast food. Tapos syempre, isang buong paikot yan dyan. Tapos pwede, tapos from here, dito yung mga nanggaling dito, pwede rin pumunta pa dito. Tapos ito, actually, malaki tong space na to. Enough para sa two-way na balikan. Kasi syempre, di ba, kapag X kasi yung location, hindi na makakabalik once na makalabas ka niya. So, pwede siyang bumalik-balik dito. Enough yung space niya para sa two-way. Yun lang. Kim na. Kim. Nakamute ka. So, ito yung sa akin. And ang client ko is si JM Galupo. And yung lot space niya is 3,500 square meter located at EDSA with 70 meter by 50 meter RROW 20 meters. So, yung adjacency matrix ko consists of filling station, main building, parking of cars, parking of trucks, car wash, car repair, oil change, air and water area, restrooms, storage room, and staff room. So dito makikita yung kung aling spaces yung adjacent at saka yung hindi adjacent, tsaka yung may relationship sa isa't isa. So for the bubble diagram, ang ginawa ko dito is nilagay ko yung filling station sa gitna para kasi siya yung mismong need, and parking cars sa left at saka yung dun sa may gitna.
Kasi para accessible sa main building which is consist of convenience store and admin office. Tapos parking trucks sa right side para nandun din yung yung parking ng oil tanker. Tapos sa taas naman is yung restrooms ng female and male. Tapos storage room at saka staff room. Tapos sa taas ng main building is car wash. Tapos sa taas ng parking ng car sa left is the car repair and oil change. Tapos katabi nun is yung air and water area. So for the refined bubble diagram is ganun lang din. Tapos nilagay ko lang yung flow kung saan makikita yung entrance and exit. Tapos dito yung flow ng sasakyan kung paano sila dadaan. Tapos yung sa car wash dito. So ayun. Tapos sa block diagram, ganun lang din, mas defined lang kung ano yung laki ng space bawat isa. Tapos sa loose floor plan, dito na nakita yung kung paano siya talaga gumalaw, tsaka kung gaano kalaki talaga yung mismong space. So dito, pwede dito yung oil tanker or kahit aling trucks. Tapos dito yung daan ng mga magpapagas. Tapos dito yung convenience store. Ang taas niyan yung mismong admin building or admin office. Ito yung stairs. Ito yung outside na pwedeng kainan. And yung convenience store, dito nakalagay yung mga ATM machine at saka telephones. Tapos dito yung isang door para may exit din sila para hindi lang dito. And para meron din access sa mga suppliers ng ng store. So ito yung developed floor plan. So dito yung parking ng cars para in case na kulang dito. Tapos dito yung PWD, oil change and car repair. Tapos dito yung air and water, car wash, restrooms and stuff, and storage area. So ayun lang. Thank you. So, stop ko na muna itong recording. Pili tayo ng i-present natin. Usapan natin. Sige.